This podcast is brought to you by Wara Christian Assembly. Nakakuha kayo ng ating flyers, supposed to be next week dapat yon. Pero nag-decide po ako na unahin yung minions. Okay, so pag-usapan natin is meet the minions, okay? So kung ito mga taong ito ay super silang talagang naloloko doon sa mga minions, cute na cute sila, pero do we really understand the word minion? Ano ba ibig sabihin ng minion? Followers, okay? So pag sinabing minions is about followers, okay? So ang ibig sabihin ng minion ay followers, no? Nung doon sa Despicable Me 1, tuwa-tuwa ako doon sa mga minions kasi kumbaga wala nang ano siguro kumbaga yung pinaka-mastermind nila, yung pinaka-boss nila ron, wala na silang pera. Tapos sabi niya gano'n, okay, resign na tayo, wala na akong mapapasweldo sa inyo. Sabi niya doon sa mga minions, talagang kailangan niyo nang mag-resign. Kumbaga, kanya-kanya na tayo dahil hindi na natin magagawa yung project. Pero nung ginawa ng mga minions, lahat ng iipon nila, pinagsama-sama nila para lang matuloy yung project nila. Alam niyo, nakakatuwa, yes, cute ang mga minions, di ba? Pero hindi lang yun ang maganda sa kanila. They were loyal, di ba? They were loving, di ba? Talagang they are committed, they are faithful. At yung word ng minions, kahit yung character dito sa minions na ito, it reflects a character of a true follower. At yan po ang gusto kong ituro ngayon sa inyo, is how to become a follower, how to become a minion of the Lord Jesus Christ. Kung titignan natin mabuti mga kapatid, minion comes from the word dominion. Di ba? Dominion. Yan yung root word niya, yan ang root word niya. Dom means kingdom. Tama ba ako? Tapos yung minions, yan yung mga followers. Okay? So actually, pag sinabi ang kingdom, di ba, king, and his dominion. Yun ang ibig sabihin niya. Actually, nung dumating si Jesucristo sa mundo, mga kapatid, ang unang preaching niya ay ito, Matthew 4, verse 17 to 20, sabi niya gano'n, ang preaching niya, from the time when Jesus began to preach, repent, for the kingdom of God is near. Sabi niya gano'n, repent, for the kingdom of heaven is near. Dumating na raw ang kaharian ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay nandito na raw. Okay? So, nung nag-preach si Jesucristo, ang goal is not only to inform the people, but actually to launch a kingdom upang iparating sa mga tao na nandito na ang paghahari ng Diyos. Now, if there is a kingdom, there is a king. Tama? Kaya ang una niyang ginawa, nung dumating siya, nag-preach siya, sinabi niya, nandito na ang kaharian ng Diyos, nandito na ang kingdom, and now, sabi niya gano'n, and Jesus walking, pagkatapos po niya i-declare yon, verse 18, sabi niya gano'n, as Jesus walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. And then sabi niya gano'n kay Peter, sabi niya gano'n kay Andrew, come, follow me. Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. Nung dumating yung kaharian ho ng Panginoon, mga kapatid, pagkatapos niyang ideklara na nandito na ang kaharian ng Diyos, anong ginawa niya? Tumawag siya ng mga tao na magiging follower. Sabi niya, follower. Okay? So ang goal, hindi lang i-establish yung kingdom of God, hindi lang i-establish yung dominion ng God dito sa mundong ito, but actually to have minions of people, to have followers of people. Kaya ang ginawa niya, kumuha muna siya ng 12 disciple at tinawag niya isa-isa at tinawag niya sabi, come, follow me. So ang ibig sabihin ni Jesucristo, tuwing kakausap siya ng tao, I want you to be my minion. I want you to be my follower. I want you to be my disciple. I want you to be my subject. Actually, ngayon, hindi lang popular sa atin yung word na minion or subject, pero actually, yun po ang meaning natin. Yun po ang meaning ng minion. To be a subject, to be a follower, to be under the subject, or to be under the king, under the rulership of the king.
Kasi tayo ay democratic yung bansa, hindi ho natin masyado naiintindihan yung word na monarchy or yung kingdom, hindi ho natin alam yung setup niya. Pero kay Jesucristo, hindi ho nababago yun. Until now, yun pa rin ang kanyang setup of government. We are under the kingship of the Lord Jesus Christ. Do you believe that Jesus Christ is the King? Yes. Wow. And we are His dominion. Kaya kung tutusin mga kapatid, ang goal niya ay hindi lang magkaroon ng mga believers noong unang panahon. Ang goal niya is to have people that will follow Him, that will become His minions. Wow. Sabi mo, minion ka pala. Kaya ako, papapalitan ko na ho ang aking salamin. Kaya gagawin ko ng bilog. Okay? Actually, hindi salamin. Goggles ang ilalagay. Bilog na goggles. Nung bago pa ako nagsasalamin, bilog talaga yung yung eyeglass ko, bilog ko yan. Kaya nailap sa aking misis ko. Kasi cute na ako naman. Dati na kasi ako nagsasalamin, inalis ko lang kasi nawala na yung astigmatism ko, nasanay na ako. Kaya bumalik na naman. Kaya nagsalamin na naman ako. Okay. Pero cute pa yun. Parang napilitan kayo mo. Yes. Okay? Yes daw, yes. So, nung dumating si Jesus, tumawag siya hindi ng believers. Tumawag siya ng follower. So, ang goal niya, lahat ng tinatawag niya ay hindi na maging believer. Ang goal niya, lahat ng tinawag niya maging disciple, maging follower, maging minion. So, hindi sapat na ikaw ay nakakilala sa Kanya. Hindi sapat na ikaw ay ina-acknowledge mo na si Jesus ay totoo o nag-i-exist. Hindi sapat yun. Because He wants you to become His follower. He wants you to become His minion. He wants you to become His subject. Pag sinabing He wants you to become His subject, that means ang king mo ay dapat si Jesus. At ang hari mo ay si Jesucristo. That means, kung ano sinabi niya, gagawin mo. Yun ang follower. Nandiyan ba kayo? Hindi siya nakiusap sa mga disciples. Alam niyo, nakakatuwa. Pag inimagine mo mabuti, nung lumalakad si Jesus, actually, kilala po nila Peter, nakilala na nila Peter, ni Andrew, nila Juan, nila John, lahat po ng mga naging disciple niya, narinig na nila si Jesus. Kilala na nila si Jesus. Kasi bago naman sila naging disciple, nag-preach na si Jesus eh. In a way, nakilala na nila si Jesus. Kaya nung time na tinawag na sila, come, follow me, wala hong pag-aatubili. Tama ba? Na sila po ay iniwan yung kanilang mga nets. Actually, sila po, iba-iba profession nila. Si Peter po, at si Andrew, at si John ay mangingisda. Kaya nung tinawag ni Jesus Christ yung tatlo, sabi niya, come, follow me, and I will make you fishers of men. So tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon because He has something for us to do. Meron siyang ipagagawa sa atin. Kapatid, ito, I realize this. If you claim that you are followers of the Lord Jesus Christ, you have a responsibility. Hindi ba kayo? Kaya hindi sapat na ikaw ay naniwala na. Kasi nung tinawag yung tatlo, come follow me and I will make you fishers of men. At nasaan sila? Naghuhugas sila ng kanilang lambat. At nung tinawag sila ng Panginoong Jesucristo, ano sabi nila? Sumagot ba sila ng ganito? Lord, teka lang, tapusin ko muna itong ginagawa ko, magagalit sa akin yung tatay ko. Kasi kasama nila yung tatay nila eh. Lord, tapusin ko muna ito, aayos ko lang, igagarahin ko lang, ipapark ko lang yung aking bangka, at isasampay ko lang yung aking lambat, para sumunod. Hindi, anong ginawa nila? Immediately, they left their boats and their nets and followed Jesus. Nung si Mateo, si Matthew, kilala si Matthew. Diba? Si Mateo po ay tax collector. Siya po ay nakaupo doon sa collecting booth niya ng pagkukuha niya ng tax. At nung dumaan si Jesus at tinawag niya si Mateo, sabi niya, come, follow me. Immediately, iniwan mo ni Mateo yung kanyang upuan at yung kanyang booth at sumunod kay Jesucristo. Hindi niya sinabi, Lord, teka lang, may trabaho pa ako. Mamaya na, pag nag-out na ako. Hello? That means, if you are called to become His minion, if you are called to become His followers, there is an immediate obedience.
Wow. Nandiyan ba kayo? Because minion means follower. So, hindi ka attendee. Hindi ka member. Hello? Hindi ka sympathizer. You are a follower. That is the meaning of minions. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, ang marami ho sa atin, hindi nakakaintindi. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang religion. Hindi ito isang spiritual na bagay lamang na paniniwalaan natin. Because Jesus wants you to be His followers. Jesus wants you to be His minion. Kaya sabi niya, come, follow me, and I will make you fishers. Wow. Alam sa totoo lang mga kapatid, nung ako tinawag ng Panginoon, hindi ko na maalis ito sa buhay ko. Sa totoo lang mo, pag tinignan mo minsan, parang madali lang, mas masarap po sana yung umaatil lang ng church, di ba? Nandiyan ba kayo? Hello, nandiyan ba kayo? Di ba, masarap na yung umaatil. Sana gano'n lang ang Kristyanismo, di ba? Sana gano'n lang ang pagiging anak ng Diyos. Umating ka ng church, umating ka ng cell group, magbigay ka, tapos na. Pero hindi mo. Kaya nung ako po ay naging Christian at the age of 16, that was 10 years ago. Di ba? Nung 16 years old po ako mga kapatid, tinawag ako ng Panginoon. Alam ko, tinawag ako ng Diyos eh. Kasi nung narinig ko ang boses ng Panginoon, talagang ibang klase yun. Kaya nung tinawag ako ng Panginoon, encounter ko si God, 1989, sinabi ko na rin, 1989, mga kapatid talagang, ilang buwan lang eh. April, May, June, July, August, September, October, 7 months. Sabi ko, Lord, it is not enough for me to experience you and not enough for me to encounter you. But Lord, I want to serve you. Gusto ko maglingkod sa iyo. I want to be your follower. I was so excited na marinig kay Jesus yung sinabi niya sa mga disciple niya o sa mga tinawag niya, come, follow me, and I will make you fishers of men. Wow. Diba? Ang trabaho mo lang dati ay mangingisda. Ngayon, tinatawag kita, sabi ni Jesus, tinatawag kita because this time, you will not become fishermen of fish. Kasi mahirap maging fisherman at kung hindi isda ang inuhuli. Tama? Naludi. Kaya, nung tinawag ako ng Panginoon, nung tinawag sila, I will make you fishers of men. This time, mas malaki, mas noon, mas dakila, mas matindi ang gagawin mo sa akin. Kaya nung tinawag ko ng Panginoon, sabi ko, Lord, grabe, Lord. Dati ang pangarap ko lang, maging mechanical engineer. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, I will make you fishers. Hindi ko pa ho alam yung salitang pastor, hindi ko alam yung salitang evangelist. Dalawa lang ho alam kong salita noon nung ako po ay nagmi-minister sa Panginoon. Nung ako po ay tinawag ng Panginoon, 16 years old. Wala ho kasi, hindi uso sa church namin yung pastor, hindi uso sa amin yung salitang evangelist. Wala ho kaming ganong idea. Ang alam lang ho namin, tawagan lang namin brothers and sisters. Kaya pag tinawag namin, hello sister, hello brother. Gusto niyo magtawagan tayo ng gano'n? Parang ayaw siya. Hello brother, hello sister. Kami po sanay niya. Sila Ate Beth, di ba? Si Ate Beth. Mga sister, brother, di ba? Tapos, dalawa lang alam namin pwede mong gawin kay Lord. Mag-evangelize, mag-disciple. Kaya nung nag-serve ako kay Lord, sabi ko, Lord, gusto kong maging disciple mo. Sabi ko gano'n, Lord, gusto kong maging disciple mo. Kaya ang una kong alam na gusto kong gawin, mag-share ng gospel. Kaya naman nung ako'y naka-encounter kay God at grabe yung experience ko, alam mo, una kong ginawa, nagbahay-bahay talaga ako. Bahay-bahay. Kasi bakit? Yun ang calling natin. A true disciple becomes fishers of men. Wow. You will suddenly realize that you are now serving the King. You are now following the King of Kings. Alam niyo, ito hindi natin naiintindihan.
Hindi mo naiintindihan na pag tinawag ka na Yeso Kristo ay you are serving the King of Kings, the Lord of Lords. Di ba? Ngayon nga lang, tawagin ka ng presidente at i-appoint ka bilang cabinet secretary niya, tuwan-tuwa ka siguro, tama? E paano ba kaya kung tinawag ka ng hari ng mga hari na siya na may-ari ng lahat ng bagay sa buong mundo at sa lahat ng sanlibutan? Na darating ang panahon na lahat ng presidente, lahat ng hari ay luluhod sa kanya, pati na lahat ng tao ay luluhod sa kanya, at ikaw ay magiging follower niya, magiging disciple niya. At sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, sinabi niya na lahat na naglingkod sa kanya ay bibigyan niya ng bahagi para mag-rule. Ikaw ay mag-rule daw sa isang city, 2 city, 5 city, o 10 city because you serve the Lord, you serve the King of Kings. Guys, I want you to realize this. Becoming His followers is a great opportunity for us. Don't be satisfied just sitting every Sunday. Kasi nami-miss mo yung calling. Alam mo sa Despicable Me, pagka pinanood mo siya, napaka-grandiose nung kanilang mga criminal act nila. Kaya nakakatawa di ba? Hindi nakakano. Pero mo ba naman, pangarapin ni Gru na, ewan ko sa ito, hindi ko na alam, hindi ko pa napapanood. Pasensya na po kayo. Panonoorin ko this week, okay? Pero sa Despicable Me, pero mo pangarap ni Gru, manakaw niya yung buwan. Ano naman niya mo, di ba? Aanin niya ang buwan. Saan niya ilalagay yun, di ba? Ganun katindi yung pangarap niya. Kaya yung mga minions niya, excited sila. Sabi niya, huwag natin i-give up. Kung sinabi na ni Gru, hindi na natin magagawa yung ating goal na manakaw ang buwan. Sinabi niya na kasi wala na tayong pera. Sabi nga, ayaw tayong pondohan ng bangko ng mga magnanakaw. Di ba? Sabi sa mga minions niya, alam mo, hindi natin magagawa ng pangarap natin. Sabi ng mga minions niya, wag, sayang naman, ang ganda. Ang laki ng pangarap natin, manakaw ang buwan. Eh, wala na tayong pera. Alam mo, ginawa ng mga minions, isa-isa. Binigay nila yung ipon nila, binenta nila yung mga bagay na meron sila, nag-garage sale sila, hanggang sa magkaroon sila ng pera, at maimbento nila yung spaceship nila para makapunta si Gru doon sa buwan at mabaril niya ng kanyang ringa na pampaliit na buwan. Guys, if you're a follower of Christ, if you are a follower of the Lord Jesus Christ, the King of Kings, alam mo yung opportunity, the great opportunity of becoming a disciple of Jesus. Kaya dapat excited ka, Lord, I want to be your follower. I want to be your minions. Lord, disciple me too. Nandiyan ba ba kayo? Alam niyo, minsan, nakakatawa ako pag nag-preach ako, hindi po ako lang excited. Diba? Minsan tuloy, parang binabola ko na lang sarili ko. Guys, Jesus wants you to make disciples, a follower of me. Gusto niya na ikaw mismo ay makapag-disciple ng tao. Kaya tinawag niya, come follow me and I will make you fishers of men. Kaya nung bago siya umalis sa mundo at tinawag niya ang kanyang mga disciples, ang sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are called to make a disciple. You are called to make or to call someone to become His minion. Kaya sa totoo lang mga kapatid, nung ako po ay Kristiyano, hindi naman kami tinuruan mag-disciple, pero sinabi lang sa amin, mag-share kayo at mag-disciple ng tao, hindi kami tinuruan, wala kami tinatawag na pepso noon, wala. Basta alam lang namin, mag-share ng gospel, magdala ng tao, at kung paano sila i-disciple, bahala na ho kami, basta may Bible study, dali mo sila sa Bible study. You know, I'm so excited na gawin yun every day. Galit na galit na sa akin yung magulang ko dahil itinigil ko na ang pag-aaral ko dahil gusto ko na mag-pastor. Actually, hindi pastor. Gusto ko na mag-serve kay Lord. Yun lang alam ko. Gusto ko na mag-serve kay Lord. Nung panahon. Nung panahon. Parang matagal. Parang galing sa ibang panahon eh. No?
Stone. Guys, ang laki ho ng pinagagawa sa atin ng Diyos. And this responsibility is not just a job. It is actually an opportunity for us. It is an opportunity with great privileges. Ang laki ho ng pribilehiyo. Kasi mga kapatid, pag nag-disciple ka ng tao, sabi nga ng Bible sa Daniel, sabi ron, lahat daw ng tao na nadala mo sa Diyos, kada isa raw ay meron kang korona na ipapatong sa iyong ulo pagdating ng panahon. Mas marami kang nadalang tao, mas marami kang korona. Kaya pag ang korona mo, patong-patong na, hindi ka na makakalakad. Parang pala. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Lord yun, pero yun ang sabi niya. You will be given a crown of righteousness. Kaya sabi ni Jesus, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Dati ang baho ng paa mo ngayon. Pagdala ka kay Kristo, mga kapatid. Ang beautiful of the feet. Ang ganda ng paa. Hindi ko alam bakit yun ang ginamit ng Bible. Galing na eh. Wow, nandiyan ba kayo? Yes. So kung makita natin, we are called to become His minion. And He wants us to call someone, or at least disciple people, to become His minion. Kaya mga kapatid, dapat, dalawa lang ginagawa natin dito, actually dapat. Hindi lang ka lang kumakanta rito for the sake na meron lang kumanta, or hindi ka lang nag-a-usher niya dahil gusto mo lang mag-usher, no. Kaya dalawa lang ang ministry ng church na to. Dalawa lang mo ang ministry ng church na to. Evangelism and discipleship. We want to bring people to God and disciple them. They become minion of Jesus Christ. They become followers of Jesus Christ. Lahat po ng ginagawa natin dito ay secondary ministry. Ano yung secondary ministry natin? Ang music po ay secondary, support ministry po natin. Ang ushering ministry, support ministry po natin yan. Ang IT ministry, support ministry natin. Lahat yan, support lang po yan. Lahat yan ay magtutulong-tulong para ma-fulfill ang dalawang ministry, evangelism and discipleship. Kaya kung hindi mo ginagawa yung dalawang bagay na yan, you are not really His follower. I want you to realize that hindi mo ikaw disciple kung hindi mo ginagawa yung dalawang yan. Sabi mo sa tabi, sabi mo, di ba disciple ka? Sige na, umamin ka na. Kaya kung tutusin, dapat ang request mo kay Kristo, because this is a great privilege, ito ay isang dakilang layunin, ito ay isang napakagandang gawain, ito ay magiging dahilan ng isang napakagandang pagbabago sa buhay mo, at darating ang panahon na alam mo, makakasama mo si Jesus sa kanyang kaharian, at ikaw ay magiging bahagi, at ikaw ay mag-rule, sinabi na Jesus Christ yan eh, and you will reign with me. At ikaw ay makakasama ko sa aking paghahari. Ilang beses niya sinabi yan? Matthew 24, Matthew 25, 1 Timothy, sinabi niya yan. Lahat daw tayo na naglingkod sa Kanya at naging disciple ni Jesus, we will reign with the Lord Jesus Christ. Magiging kasama tayo sa maghahari. Wow! So it is a privilege. Ito ay isang malaking pribilehiyo. Kaya pag ikaw ay tinawag na disciple, o ikaw ay member, o ikaw ay naging Christian, isa lang ang dapat na request mo. Tanong niyo sa akin, ano yun? Lord, disciple me. Di ba? Lord, disciple. Kasi noong unang panahon, si Jesus Cristo ay nagpipreach at naglumilibot pa siya. Meron na siyang piniling 12 disciple. May mga taong sumunod. Ang dami rin naging disciple eh. Kaya lang hindi lahat, karamihan sa kanila, hindi nakayanan yung demand ng pagiging disciple. Hindi nakayanan yung demand ng pagiging follower. May mga nag-request sa kanya, Lord, I want to be your disciple. Sabi nila, Matthew chapter 8, verse 19 to 22, may lumapit kay Yesu Cristo at sabi na isang teacher of the law. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you. Kasi nakita niya, wow, ang laki ng plano mo.
kung ikaw ay magiging, kasi ito ang thinking nila, pakinggan niyo ako mabuti. Alam nila na pag si Jesus ay nagpatuloy at nag-preach at tinuloy niya yung kanyang mensahe, darating ang time, alam nila that is the kingdom of the Lord Jesus Christ will be established. Kaya makikita mo yung si Peter, tsaka si John, tsaka si Andrew. Nagtatalo-talo sila, lagi sila nag-aagawan. Pwede ba ako sa kanan mo pag ikaw ay naghahari na? Pwede ba ako sa kaliwa mo? Nagalit yung nanay nila Andrew. Di ba? Nagtatalo-talo sila ngayon. Sabi niya, bakit gusto nila sa kanan o sa kaliwa? Hindi pwede yun. Dapat kami rin sa kanan, sa kaliwa. Kung ka mag-alala, malawak ang kanan, malawak ang kaliwa. Kasi alam nila, Jesus Christ is really speaking about the kingdom of God. Kaya yung mga tao noon na nakikinig kay Kristo, Lord, gusto ko maging disciple mo. Kasi pag naging disciple mo ako, I will be part of the kingdom of God and I will reign with you, Jesus Christ. Kasi yung mga tao na naglumalapit sa kay Kristo, I want to be your disciple. Kaya sabi ng ganito, sabi ng teacher of the law, I will follow you wherever you go. Kaya sabi ni Jesus Kristo sa kanya, Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nests. But the Son of Man has no place to lay his head. Sabi naman ng isa, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Gusto ko maging disciple mo. I want to be your disciple. Disciple me too, sabi niya gano'n. But let me bury my father. Kasi nakaburol eh. Lord, ililibing mo lang yung tatay ko. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mo ang patay maglibing sa mga patay. Kung tatakayin ka, ano ba ilibing ng patay? Kapwa patay. Sino ito naniniwala? The greatest thing or the greatest career that you can have in this world is to become His follower. Sino naniniwala ang laki ho ng pribilehiyo sa mga taong magiging follower ni Jesus Christ? Dapat ikaw na nag-request, Lord, disciple me too. I want to be your disciple. Nung ako po, mga kapatid, si Pastor Manny, nung nakita ko po yung church ni Pastor Manny, kilala niyo po si Pastor Manny, di ba? Nag-guest natin sa anniversary. Nakita ko yung church niya, talagang lumago, dumami. Tapos lalo ako na-excited, nakita ko yung mga anak niya, grabe yung passion ng mga anak niya. Sabi ko, Lord, grabe ang pamilyang ito, grabe ang church niya. Lord, grabe ang ginagawa mo. Gusto kong maabot yung naabot nila. Gusto kong maabot yung naabot na nila at gusto kong marating yung narating na nila. Gusto ko rin lumago yung simbahan ng Waira o yung grupo ng Waira katulad ng paglago nila. And I realized na hindi ko kayang mag-isa yun. Na-realize ko na hindi ko kaya mag-isa yun. Na-realize ko na hindi ko magagawa yun on my own. Kasi bakit, mga kapatid? I tried it for so many years. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Yes, dumami tayo from 60, from 40, naging 100 plus tayo. Kaya sabi ko, Lord, 5 years na kami, check 5 years na kaming church. Pero Lord, sabi ko, kasi ito malinaw sa akin, mga kapatid, malinaw sa akin na hindi lang ganun karami ang pwede nating madala sa Diyos. Tama? Hindi lang ganito kalaki yung pwede maging impluensya natin sa bansa natin. Hindi lang 100 tao ang pwede nating madala at ma-disciple at maging follower ni Jesus Christ. Kasi maliwanag mo sa akin na kaya ni Jesus magdala ng libo-libong tao sa grupo natin kung tayo ay magpapagamit sa Kanya. Tama, mali? Parang hindi kayo excited. Kaya sabi ko, Lord, 5 years na kami, 100 lang pa kami. Lord, may kulang, may mali. Meron akong dapat matutunan. Hindi ko alam kung ano yung dapat ko matutunan. And then nakita ko si Pastor Manny, nakita ko yung church niya, nakita ko yung mga anak niya. Sabi ko, Lord, ibang klase ito. Tapos nung nakausap ko siya, grabe, narinig ko yung wisdom. At then, nung na-realize ko na nasa G12 sila at nag-umpisa siyang mag-gather ng magiging mga pastor na imi-mentor niya at i-coach niya. Nakipag-meet agad ako sa kanya. Tapos sabi ko gano'n, mukhang ang dami na namin. Kasi ang dami niya nakakausap ng pastor eh. Sabi ko, Lord, alam ko, 12 lang kukunin nila. Kasi G12 eh, di ba? G12, so alam ko, 12 lang ang i-coach niya. Alam mo, bago ako umalis doon sa pag-uusap namin gano'n,
Nung umalis ako, dahil ang dami namin pastor na ganyan kausap, sinabihan ko na, Pastor, please, gawin mo akong dosi mo. Gawin mo akong dosi mo. Ano ibig sabihin? Gawin mo akong disciple. Gusto ko i-mentor mo ako. Huwag mo akong ilagay sa baba kasi ang una kong pagkakaintindi, nung parang siya, si Pastor Manny, tapos 12, yung 12 na leaders na i-coach niya talaga. Tapos yung 12 na yun, mag-coach ng 144 na leaders. So, kung mapupunta ako sa 144, hindi ako direkta kay Pastor Manny. So, hindi ako direkta matututo sa kanya. Tama, mali. Kaya bago akong umalis doon sa church niya, sinabihan ko niya, Pastor Manny, please, gawin mo akong dosi. I want to be discipled by you. I want to become a leader like you. Kasi bakit? Kasi gusto kong maabot yung naabot mo. Gusto kong marating yung narating ng church. Gusto kong makapag-disciple ng maraming tao. Kaya mga kapatid, kung meron ka mag-isang request sa Diyos this time, is this, disciple me to join. Nandiyan ba bakit? Bakit mo kailangan magpa-disciple? Bakit kailangan mo? Kasi ang problema sa atin, parang sa pilitan pa, alam mo yun, pagka first timer ka, okay ba sa'yo, i-disciple kita? Kasi busy ako, marami kong gagawin. Text kita. Hello? Hindi ko sinasabi, di ba? Pero if you really understand the privilege of being a disciple of the religious Christ, ikaw mismo magsasabi, Kuya, pwede ba disciple mo rin ako? Hindi, ikaw yung naghahabol. Di ba? Hindi, ako sinatake ko sa Pastor Manny, meron ba? Ako pa rin text ko, Pastor Manny, may mentoring ba tayo? Pwede mo tayo mag-meet kasi kailangan ko ito, magtatanong ako sa'yo ito. Every day, every week, alam ko, pag nagpasabi siya, John, meron tayong meeting. Lahat ng meeting ko, ika-cancel ko na, i-meet ko lang siya. And please naman, bakit po tayo umabot ng ganito? Kasi marami akong natutunan sa kanya. Bakit ako nag-tweet din lang? Tweet ba siya? Yes. So I realize, may apat na bagay, bakit mo kailangan ikaw na mismo ang mag-request? Hindi kailangan, ang problema kasi rito, ang problema sa mga churches, ang problema sa mga Kristiyano, pahabol ipig, mapa-importante ipig, alam mo ba yun? Hello? If you are disciple, hindi ka importante, mga kapatid, ang importante yung nagdi-disciple sa'yo. Ikaw, kasi nung lumapit yung dalawa kay Yesu Cristo, sabi niya gano'n, Lord, magiging disciple mo ako. Pero hayaan mo muna na ibigay ko yung tatay ko. Kung gusto mo ako maging disciple, hayaan mo yung tatay mo, ilibig niya ang sarili niya. Pero sumunod ka sa akin. Kuntindi no, di ba? Ano sinasabi ni Jesus? Anak, gusto mo turuan kita? Gusto mo maging disciple ko? Dapat mas importante sa'yo ako kesa sa tatay ko. Kuntindi no? Hello? Andiyan ba kayo? Lord, magiging disciple ako basta gusto ko lang maayos ang aking buhay. Ayoko na nahihirapan ako. Ayoko mag-meet tayo kung saan-saan. Gusto ko sa Starbucks. Gusto ko sa Ano sabi ni Jesus? Anak, teka. Baka hindi mo naintindihan. Kahit ako mismo, hindi ko alam kung saan ako matutulog. Ano yung sabihin? You want me to disciple you? You want to be my disciple? I will not promise you a comfortable life. Kaya ano nangyari? Hindi na sumunod yung dalawa. Kasi bakit? Expected nila, gusto nila, pagka nagpa-disciple sila, gaganda lang buhay nila. Hindi mo ganun. Amen? Kaya yung mga sumunod sa kanila, nung tinanong na Jesus yung 12, sabi nga, o kayo ba? Kasi meron 5,000 tao na sumunod kay Yesu Cristo. At lahat yan naging disciple. Pero nung nahirapan sila,
Iniwan na nila si Jesus. Nung natira yung 12, tinanong ni Jesus yung 12, o kayo pa, hindi ba kayo aalis? Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay, ang salita na nagbibigay buhay. Kapatid, ang true disciple, wala akong iwanan niya. Pag sinabi niya, Lord, I want to be your disciple, Lord, kahit ano, sige, gagawin ko. Kahit mahirap. Nandiyan ba kayo? Apat na bagay, bakit kailangan mong pa-disciple? Number 1, disciple me too because I don't know how to become a disciple. Kapatid, ito, I want you to realize, hindi ho automatic dito na pag ikaw ay naging Kristiyano, disciple ka na. Hello, nandiyan ba kayo? Kaya pag sinabi mo, Lord, disciple me too, Lord, kasi hindi ko alam kung paano maging disciple. Hindi ko alam kung paano ako mag-grow spiritually. Hindi ko alam kung paano ako magiging malalim, paano ko kita makikilala. Lord, turuan mo ako. And believe me mga kapatid, hindi ka tuturuan directly ni Jesus. Maliban na lang kung nasa isla ka, siya lang ang kausap mo. You need people to disciple you. Kasi mga kapatid, ako matagal na akong pastor. Nagpastor ako 1990. So 10 years, na-meet ko ulit si Pastor Manny at saka si Bob. Na-meet ko si Bob 2002, nagpa-mentor ako sa kanya. That is 12 years. 12 years na po ako disciple. Pero hindi pa rin ako magaling o mahusay at hindi ako ganun ka-effective na pastor. Pero nang pag-mentor ako, nung nagpa-disciple ako kay Bob, nagpa-mentor ako, nagpa-disciple ako kay Pastor Manny, doon lalo ako nag-improve. Kaya kung walang nagdi-disciple sa'yo, believe me, hindi ka pa disciple. Kung wala ka sa cell group, at walang nagdi-disciple sa'yo na one-on-one, may problema ka. Ang problema ko sa church namin noon, ito po, pag naging Kristiyano ka, umatin ka na umatin, disciple ka na. Yun ang problema namin. Natuto lang mo kami umatin ng umatin, maglingkod na maglingkod, pero wala nagdi-disciple sa amin. Wala nagturo sa amin kung paano mag-quiet time, wala nagturo sa amin kung paano ako makakasunod sa utos ng Panginoon, wala nagturo sa akin anong tamang karakter, paano ba ako magiging masipag sa bahay, paano ako magiging masipag sa aking trabaho, paano ako matututo na maglingkod, na kahit inaaway ako ng aking mga kasama sa church, na kahit na binububugyan nila ako at halos murahin na lang ako, puntulan na murahin ako, wala nagturo sa amin noon. Nandiyan ba kayo? Kaya nung ako po ay umalis doon sa church na yun at naging independent ako, wala ho, nagulo ang buhay ko. Pero nung meron akong isang tao ng disciple sa akin, na ayos ulit, lalo pa ang buhay ko. Kapatid, dapat ngayon bago ako umalis, nagre-request ng Lord, sino ang pwedeng mag-disciple sa akin dito? Kasi hindi mo alam. At please, wag mong sabihin, alam mo na. Mag-disciple ka. At alam ko na kung paano mag-disciple. Believe me mga kapatid, hindi ko tinatawaran ang salita ng Diyos. Pero believe me, hindi sapat ang salita ng Diyos kasi, pakinggan nyo, kasi kung paano mo maiintindihan yan o kung paano mo ini-interpret ang Biblia ay laging nai-influensyahan nito ang interpretasyon mo sa Biblia kung paano ka lumaki at anong mga perspective ang natutunan mo nung lumalaki ka. Kaya kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, kung walang tao nag-i-explain sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin niya, believe me, mamamali ang interpretasyon mo dyan. Hindi pa ba kayo? And believe me, may Holy Spirit naman. Pag may nagturo sa iyo at sinabi niya para may mali, para nararamdaman mo mali, sasabihin sa iyo ng Holy Spirit yan. Pero huwag namang hayaan mo na ikaw lang ang di ba? Kaya kailangan mo may mag-disciple sa iyo. Hindi ba kayo? Parang kaya mo yung pinag-uusapan. Yes! Number 2, disciple me too because I cannot do it on my own. Hindi ko kaya yan. Ito nakakatawa ho sa atin. Pag nawala at nanghihina spiritually, lalong lumalayo sa disciple niya.
O lalong umaalis sa cell group niya, lalong umaalis sa cell leader niya. Hindi na magpapakita sa cell leader. Kasabihin natin sa cell leader, pastor, o kuya, ate, nanay, tatay, hindi mo na ako ate ng cell group. O bakit? May problema lang po. Yun na eh. May problema ka na, tsaka ka pa lalayo. Parang mo sinabi, kuya, nay, pastor, pasensya ka na po kasi nung ako po ay umaati ng cell group, nahihiya ako kasi nagkasala po. Kasi ngayon po, tingin ko po, kahit active ako sa Panginoon, nagkasala po ako. Kaya lalayo muna ako, baka sakaling hindi ako magkasala. Kung nasa church ka na nga, nagkakamali ka pa, nung lumayo ka pa, sa palagay mo, magbabago ka? Lalo ka pa lalala. Kaya lalo mo pang kailangan lumapit. Kung pwede nga lang, araw-araw samahan ka ng design sa leader mo eh. I-request mo na, pastor, kuya, pwede ba araw-araw samahan mo na ako? Pwede ba sa inyo na ako tumira? Huwag sa bahay namin, ha? Sa leader nyo muna. Guys, believe me. Mas mahirap pag mag-isa. Yes. Naranasan ang pangalawa. Mas maganda ho pag may kasama ka kasi you need someone to help you. Kasi nga, dito nga lang, nag-church ka na nga every Sunday, nag-cellgroup ka na nga every Sunday, umabaksak ka pa rin eh, di ba? Yes. Tama ba mali? Tama. Hindi lalo pa maglumayo ka. Hindi lalo nga, mas dapat nga lalo ka pa sumama. Amen. Huwag kang papayag na nagkasala ka na, lalo ka pa lumalis, dapat lalo ka pa sumama. Lalo ka pa magpa-mentor, lalo ka pa magpa-coach, lalo ka pa magpa-disciple. Pangatlo, disciple me too because I know you can help me unleash my potential, Lord. Ako, mga kapatid, siguro, feeling ko kasi noon, ang galing ko na eh. Di ba? Alam niyo, minsan, feeling ka gano'n. Ako, feeling ko, ang galing ko na. Kasi dami ko na nabasa ng libro, dami ko na natin ng seminar, dami ko na natin ng leadership seminar. So, akala ko magaling na akong leader. Hindi ko pala. At kailangan mo pa rin ng isang leader na mas nakakakita kung ano ang kakayanan mo at kung paano mo ito ilalabas. Kapatid, ang pagiging follower, ang pagiging minion, ito ang ibig sabihin. I want to follow you kasi nakita ko, mas matured ka sa akin, mas magaling ka sa akin, mas mahusay ka sa akin, mas marami ka nang alam sa akin. I want to follow you because I know you can help me achieve what you already achieved. Hindi ba kayo? Kayo mga hindi nagpapadisciple, may kayabangan mo yan. Yung mga ayaw magpa-one-on-one, may kayabangan mo yan. Diba? Ayaw mo na sabihin, mayabang ka. Pero ito, parang mo sinasabing, hindi kita kailangan. I can do it on my own. Well, wala akong nakita sa Bible na ng disciple. Ang disciple niya ay sarili niya. Wala akong makakita. Guys, mas magiging mahusay ka pag may nag-disciple sa. And then last, disciple me too because I want to be like Jesus. Kapatid, mahirap pong tularan si Jesus kasi hindi mo natin siya nakikita. Pero mas maganda ho pa nakikita na natin siya sa disciple sa atin yung mga tamang pag-uugali. Tama? Kaya sabi ni Jesus, sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ganito lang mga kapatid. Humanap ka ng isang disciple, isang leader, at tingin mo mas mabait sa'yo. I mean, tingin mo mas katulad na siya ni Kristo kaysa sa'yo. Tapos tularan mo siya. Gayahin mo siya. Ano yung magagandang ugali? Ano yung nabago sa kanya? Ano yung attitude na ng pagiging katulad siya ni Kristo? Gayahin mo na. Pag wala ka ng magaya, at hindi na rin siya nag-i-improve, maghanap ka ng iba. Pero kapatid, kung feeling mo lang, ayaw mo lang sa kanya kasi naiinis ka lang sa kanya, isa lang ibig sabihin yun, hindi mo pa siya nagagaya. O di stay ka, gayahin mo muna siya. Pag wala ka ng magaya, ugaling maganda sa kanya, dahil lahat yung nagaya mo na, o di tsaka ka maghanap. Amen? Amen.
totoo lang, mga kapatid, dapat ang request mo, Lord, give me a disciple, a leader that will disciple me. Na katulad mo si Jesus. Kaya mga leaders, sa leaders, gusto naman, tulakan natin si Jesus. Pag hindi nyo makita si Jesus, tingnan nyo. Lord, sana nakikita si Jesus sa akin. Nandiyan ba kayo? Kaya kung tinginin nyo naman, nalagpasan nyo na ako, at wala ka namang makuha, di ba? Hindi mo na makuha yung ugali ni Jesus sa akin. Dahil na lahat, nagaya mo na rin sa akin, pati kalokohan. Hindi humanap na ng ibang church. Well, papayagan kita. Sabihin mo na sa akin, Kuya, wala na akong magaya sa'yo. Lahat nagaya mo na. Natingin ko, gusto mo pa mag-improve. O, tingin, pakalim ka sa akin. Papayagan kita. Nagigets nyo? Kasi bakit kita pipilitin mag-stay dito kung tingin mo, mas mababait ka na sa akin, sa amin. Pero kung hindi pa naman, please stay. Gayahin mo kami hanggang kaya mo. Amen? Amen! Praise the Lord. Kaya masabi nga na, ang goal po natin, Galatians 4:19, my dear children, for whom I am again the pains of childbirth until Christ is formed in you. Ang goal natin dito, kaya gusto natin maging minion, maging follower, at nagre-request tayo, Lord, disciple me, Pastor, disciple me. Why? Because the goal is to form Christ in you. Wow. Kung pwede nga lang batungan ka lagi, hindi ka pa katulad ni Kristo. Ito mali sa akin. Pero minsan, kailangan natin batungan kasi tekstan mo muna natin. Tama? Pero sabi ko, kahit ako minsan, John, ako ba? Pakuhay mo na yan. Ako lang yung manakausap sa sarili ko, kaya minsan parang akala nila sa lahat mo. Pero ang kapatid, the goal is to be like Christ. At hindi natin kaya mag-isa. Kaya this month, mga kapatid, this month, ang goal natin, may ilalansyo tayong programa, ang tawag natin ang Discipleship 101. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, magkakaroon tayo ng one-on-one. Every one of us will be discipled and will disciple someone. Kung ikaw ay matagal na, kailangan mo mag-undergo ng one-on-one discipleship. Meron sa cell group mo, may magtuturo sa'yo ng proseso kung paano ka magiging disciple. Kung first timer ka, meron tayong ituturo sa'yo na ang title ay change. At ituturo sa'yo ano ang gospel, paano ka masisave, paano ka magiging disciple ni Kristo. The next stage is for you to become a disciple. That means, this month to, ilalaunch natin that every one of us will be discipled and every one of us will disciple someone. Now, if you are truly a children of God, a follower of Christ, a minion, hindi ka magdidisagree at sasabihin mo, Pastor, Kuya John, tatay, nanay, sino magdi-disciple sa akin? Kasi gusto kong mag-disciple din. Sino ito gusto magpa-disciple para sa akin? Wow, praise the Lord. Sino rito nagwa-one-on-one na, taas ang kamay? Meron ng iba, di ba? So, please, wag ho kayong aalis sa araw na ito nang walang tao magdi-disciple sa inyo. Humanap na ho kayo among the cell group ninyo. Kung wala ka ho makita sa cell group ninyo, paalam ka sa leader mo, humanap ka ng iba. Pero most likely, wala kang makikita. Na mas magaling na sa leader mo. Amen? Kasi lahat mo na sa leader ng Wyrock magagaling. Nakakatulad na ni Kristo yan. Diba? Kamukha na sila ng talampakan ni Jesus. Amen? At least, yun na katulad. Diba? The goal is to be like Jesus. Wag mo kayo muna na. Lifelong process mo yan. Amen? Nakapatid tayo po ito. Praise the Lord. This podcast is brought to you by Wyrock Christian Assembly.